at matuto na tayo sa aralin natin sa araw na ito. Gawin natin ang mga sumusunod na kilos. Pakita niyo sa harap ng camera ang mga kilos na ito. Nagsusulat. Ipakita niyo nga yung pagsusulat ninyo sa harap ng camera. Nagsasalita. Paano kayo magsalita ngayon? Pwede ba kayo magsalita at magsabi ng ano mang gusto niyo sabihin? Siyempre sa Pilipino pa rin. At ang huli ay nakikinig. Ba kita niyo nga sa camera na kayo ay nakikinig? Ngayon, ang gagawin naman natin, pag-iisipan niyo mabuti, paano niyo ginagawa ang mga kilos na ito? Paano kayo nagsusulat? Paano kayo nagsasalita? At paano kayo nakikinig? Yan. Di ba nagtataka kayo? Syempre, hindi lang tayo basta nagsusulat o nagsasalita o nakikinig. May mga paraan tayo. Paano natin ginagawa ang mga bagay na ito at yun ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Suriin natin ang mga pangungusap na ito. Basahin natin ang una. Ako ay nagsusulat ng maayos. Ginagawa niyo rin ba yan? Siya ay mabilis magsalita. Kayo rin ba? Ganito rin ba kayo? At ang huli, kami ay nakikinig ng mabuti sa balita. Lalo na ngayon, kailangan natin nakikinig ng mabuti sa balita dahil hindi natin alam ano ang mangyayari. Diba? Ano nangyayari sa labas kung hindi tayo nakikinig palagi sa balita. Kaya kailangan alam mo ang nangyayari sa iyong paligid. Ang gagawin niyo naman, kopyahin niyo yung mga pangungusap na ito o kaya naman gamitin natin ang annotate para gawin ang sumusunod. Okay, sa lungguhitan ninyo, ang salitang ginamit sa paglalarawan o nilalarawan dito. Salitang ginamit sa paglalarawan. At pagkatapos, lagyan naman ng kahon ang salitang nilalarawan nito. Sige, subukan nyo nga sa annotate kung magagawa nyo ito. Sa lungguhitan ng salita, nilalarawan, naglalarawan, tapos ikahon naman ang salitang inilalarawan nito. Tapos na? Tingnan natin ang unang pangungusap. Ako ay nagsusulat ng maayos. Ano ang ginamit dito na salitang naglalarawan? Tama kaya kayo? Sino ang may sagot na maayos? Ito ay naglalarawan doon sa kung paano siya nagsusulat. Tama ba kayo? Susunod kaya, siya ay mabilis magsalita. Ano ang ginamit dito upang ilarawan ang ginagawa niya? Tama kayo, ito ay mabilis. Naglalarawan ng mabilis kung paano siya magsalita. Tama ba ang mga sagot ninyo? Susunod ay ang salitang naglalarawan dito sa kami ay nakikinig ng mabuti sa balita ay mabuti. Inilalarawan ng mabuti kung paano sila nakikinig. Tama ba ang mga sagot ninyo? Ngayon, pag-aralan na natin yung mga salitang may salungguhit. Ano kaya ang tawag natin sa mga ito? Diba? Ang ginawa nito sa pangungusap, nilalarawan ng maayos, mabilis at mabuti kung paano ginagawa ang mga kilos na nagsusulat, magsalita, at nakikinig. Balik-aral nga tayo. Ano nga tawag natin doon sa mga salitang tulad na nagsusulat, magsalita, at nakikinig? Diba napag-aralan natin yan noong nakaraan? Ito ay mga pandiwa. Pakiulit nyo nga, pandiwa. Yan. Pagkatapos natin mapag-aralan yung pandiwa, ito naman yung ating kasunod na pag-aaralan. Okay, ang tawag natin dito sa maayos ay pang-abay,
at tinasusulat naman ay pandiwa. Okay, ang pang-abay ay ginagamit upang ilarawan paano ginagawa ang kilos o nilalarawan ang pandiwa. Yan. Sa susunod naman, mabilis. Ito ay pang-abay at magsalita ay pandiwa. At ang huling pangungusap, mabuti ay pang-abay at nakikinig ay pandiwa. Upang higit natin maintindihan, ito ay panoorin natin. Ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Pakiulit nga natin, pang-abay, salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Hindi ba yung pandiwa, ito yung salitang kilos? Napag-aralan na natin yan. Pati yung pang-uri. Ang pang-uri naman ay salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. At ang pang-abay din ginagamit upang ilarawan ang kapwa pang-abay. Bibigyan na natin ng pansin ang isang uri ng pang-abay. Tulad ng ating ginamit kanina, ito ay pang-abay na pamaraan. Pwede niyo bang basahin? Pang-abay na pamaraan. Ito ay naglalarawan kung paano ginagawa ang pandiwa. Paano ba ginawa ang mga kilos sa pangungusap? Diba? Balik dun sa ating mga pangungusap kanina. Paano ginagawa ang kilos? Paano siya nagsusulat? Tatanungin mo yung sarili mo, paano siya nagsusulat? Paano siya nagsalita? Paano siya nakikinig? Yan. Sasagutin ng pang-abay na pamaraan ang tanong na paano. Tatandaan ninyo, sasagutin nito yung paano. Paano ginawa ang pandiwa. Ngayon, dahil napag-aralan na natin yung pang-uri at pang-abay, baka nalilito kayo, ano ang kaibahan ng mga ito? Pag-isipan natin ang dalawang konsepto. Unang pangungusap, siya ay magaling mag-isip. Pangalawa, siya ay magaling. Ano kaya ang pinagkaiba ng mga ito? Diba? Ang pinagkaiba, ang unang pangungusap, alin dito ang gumagamit ng pang-abay? Diba? Ang unang pangungusap gumagamit ng pang-abay kasi nilalarawan ng magaling kung paano siya mag-isip. Nilalarawan ito kung paano mag-isip. Okay. Ngayon, ang susunod naman ay siya ay magaling. Ang magaling dito, ano yung nilalarawan? Di ba nilalarawan lang nito yung nilalarawan na magaling yung taong siya. Tandaan natin, ang pang-abay nilalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay, samantalang ang pang-uri ay naglalarawan sa pangalan at panghalip. Kaya dahil ang magaling nilalarawan yung siya na isang panghalip panao, kaya ito ay masasabi nating pang-uri lamang. Tama, ayan. Ngayon, alam niyo na ba ang pagkakaiba ng pang-abay sa pang-uri? Tandaan natin ang kapag pang-abay, ito ay naglalarawan sa pandiwa, pangdiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Samantalang ang pang-uri naglalarawan sa pandiwa, naglalarawan sa pangalan at panghalip. Sa tingin ko, kaya niyo na itong gawin. Sige, buksan nga ang ating aklat at sagutan natin ang mga pagsasanay sa pahinang ito. Sa pahina 12, pagsasanay 12 sa pahina 390. 76. Ang gagawin natin ay salungguhitan ang pang-abay at lagyan naman ng kahon ang salitang nilalarawan nito o yung pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. O kaya pandiwa na nilalarawan.
Sige, subukan natin sagutan ang bawat isa. Okay, alin dito yung ginamit na pang-abay sa pangungusap isa? Mabilis na bungangon si Gino. Paano siya gumawa ng kilos? Ang tamang sagot, mabilis. At yung kanyang ginagawang kilos ay bumangon. Nilalarawan na mabilis kung paano siya bumangon. Sino ang may tamang sagot? 1 punto sa mabilis, 1 punto sa bumangon. Kapag may sobra o kulang sa sagot, mali kayo. Okay. Dali-dali siyang humigop ng mainit na kape. Ayan. Alin dito yung pang-abay? Ang pang-abay ay dali-dali kasi paano niya ginagawa? Paano siya humigop ng kape? Yan. Tapos, kahon naman yung humigop. 1 punto sa dali-dali, 1 punto sa humigop. Sino may tamang sagot? Susunod naman, buong tapang na lumaban ang mga sundalo. Alin yung pang-abay? Ang pang-abay natin ay buong tapang. Tapos, ang ating pandiwa ay lumaban. Okay, tuloy natin. Susunod naman, pakending-tending na naglalakad ang dalagita. Paano niya ito ginagawa? Ang tamang sagot ay pakending-kending. Tapos, nilalarawan ng pakending-kending yung naglakad. Sino may tamang sagot dito? 1 puntos nga pala sa bawat isa. 1 punto sa pang-abay, 1 punto sa pandiwa. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog sa duyan. Ang ating pang-abay ay mahimbing kasi nilalarawan paano siya natutulog. Tama ba kayo? Okay, pwede na ba tayo magpatuloy sa susunod na mga bilang? Okay, tuloy na natin sa susunod na mga bilang. Okay, mabagal na lumakad ang may sakit. Ang tamang sagot, mabagal, tapos lumakad. Susunod naman, masigasig. Si Trina ay masigasig maghanap ng trabaho. Masigasig. Diba, ano ibig sabihin na masigasig? Yung talagang palagi siya naghahanap, hindi siya tumitigil. Maghanap ang pandiwa natin. Ito naman, magilas na ipinagtanggol ng tandang ang inahing manok. Aba, ano kaya ang umaatake sa inahing manok at pinagtatanggol siya ng tandang? Okay, ang tamang sagot natin ng ating pang-abay ay magilas. Ibig sabihin na magilas ay buong tapang, matapang na ipinagtanggol ng tandang. Ang ating pandiwa naman ay ipinagtanggol. Susunod naman, mapagkumbabang humingi ng tawad sa ina si Rene. Paano siya humingi ng tawad? Mapagkumbabang. Tapos, ang kilos na kanyang ginawa ay humingi o kaya humingi ng tawad. Magkasama sila. Okay, sumunod naman. Hinarap ng buong giting ng mga kawal ang mga kalaban. Okay, paano nila hinarap ang mga kalaban? Ang tamang sagot ay buong giting. Kapag kulang o sobra ang inyong sagot, mali kayo. Okay? Tapos, ito ang kanilang ginawa, hinarap. Sino ang may 20 puntos? Tuloy na natin ang kasunod. Pagsasanay ulit natin, pwede niyo isulat ito sa kwaderno. Bumuo na pangungusap gamit ang pang-abay na pamaraan. Tungkol sa kung paano ka magiging maagap sa anumang sakuna. Ano dapat nating gawin para maging maagap ka sa anumang sakuna? Bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto para gawin ito. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Para naman sa inyong sesyon mamayang hapon, sagutan ng pagsasanay 14 sa pahina
378. Pagkatapos, kapag kayo ay nagwasto naman, narito ang pamantayan sa pagwawasto. Maaari niyo ito i-screenshot para makapagwasto kayo ng sarili niyong sagot doon sa aklat. Yan. Pwede niyo rin ito gagawin mamaya hapon. Kumpletuhin ang pahayag na nakalagay dito. Ako ay blank, maghahanda bago dumating ang sakuna. Ano ang dapat gawin? Paano ka ba maghahanda? Katapos, ako ay patlang gagawa ng paraan upang mapabuti ang buhay ng aming pamilya. Yan, pwede mo na rin itong kopyahin. O kaya pwede nyo i-download yung buong PowerPoint na ito.